Ipinasa ng Sangguniang Bayan ng Morong, Bataan ang isang ordinansa na nagdedeklara sa bayan bilang non-nuclear zone. Ipinagbabawal nito ang pagtatayo, operasyon, pag-iimbak, at transportasyon ng mga pasilidad at materyales na may kaugnayan sa nuclear energy sa loob ng nasasakupan ng bayan. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Inaprubahan ng Sangguniang Bayan ng Morong, Bataan ang isang non-nuclear zone ordinance upang opisyal na ipagbawal ang anumang pasilidad ng nuclear energy sa kanilang bayan. Ang makasaysayang ordinansang ito ay ipinasa sa ikatlo at huling pagbasa noong June 2026. Bawal ang pagtatayo, operasyon, pag-iimbak, storage, at transportasyon ng mga nuclear power facilities at radioactive materials sa loob ng Morong. Layunin nitong protektahan ang kaligtasan ng mga residente, yamang dagat, at ang buong ecosystem ng bayan. Ang Morong ang mismong mother site o kinaroroonan ng kontrobersyal na Bataan Nuclear Power Plant, BNPP, na ipinatayo noong panahon ng diktadurya. Matagal ng pangarap ng mga Pilipino ang nuclear power upang makabawas sa mataas na singil ng kuryente, dahil sa kakulangan ng sariling fossil fuels at pag-asa sa imported na coal. Nakikitang solusyon ng mga mamayang Pilipino ang nuclear energy para sa mas murang baseload na kuryente. Ang Bataan Nuclear Power Plant, BNPP, ay nananatiling sarado at hindi kailanman nagamit para sa komersyal na operasyon mula nang matapos itong itayo noong 1984, bagamat ito ay nakatayo pa rin sa Naput Point, Morong, Bataan, wala pa itong nililikhang kahit isang watt ng kuryente para sa bansa dahil sa mga seryosong isyu sa kaligtasan, politika, at korupsyon. Ipinatayo ang BNPP sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. bilang tugon sa krisis sa langis noong dekada 70s, umabot sa mahigit $2 bilyong ang naging kabuuang gastos dito. Bagamat hindi nagamit, patuloy na binayaran ng Pilipinas ang utang sa pagpapatayo nito hanggang sa tuluyan itong mapuhunan at matapos bayaran noong April 2007. Ang planta ay binuo gamit ang teknolohiya noong 1970s, upang muli itong mapaga na sa kasalukuyan, kailangan itong dumaan sa isang total reconstruction o malawakang modernisasyon para pumasa sa mga makabagong international safety standards. Sa mga nakaraang pagsusuri, nakitaan ang pasilidad ng mahigit 4,000 depekto sa disenyo at sistema ng radioactive waste management. Sa kasalukuyan, ang National Power Corporation, NAPOCOR, ang tumatayong tagapangalaga ng BNPP, ginagastusan ng gobyerno ang pagpapanatili nito upang hindi ito tuluyang mabulok. Bukas din ito ngayon para sa mga educational tours at mga pag-aaral ng mga eksperto. Matatandaan sa mga nakaraang taon nakipagtulungan ang Department of Energy sa mga eksperto mula sa South Korea, gaya ng Korea Hydro at Nuclear Power Company para sa isang feasibility study upang malaman kung kaya pa ba itong kumpunihin at magkano ang aabutin. Tansya ng DOE, aabot sa humigit kumulang $2.3 bilyong ang kailangan para sa rehabilitasyon nito. Dahil sa dami ng isyu sa BNPP, mas pinag-aaralan din ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga bagong small modular reactors, SMRs, sa ibang ligtas na lokasyon sa bansa para sa target na paggamit ng nuclear energy sa darating na mga taon. Ang small modular reactors, SMRs, ay mga advanced na nuclear reactor na may mas maliit na kapasidad, hanggang 300 megawatts, dahil sa archipelagic na heograpiya ng Pilipinas. Plano ng gobyerno at mga pribadong kumpanya na gamitin ang SMRs bilang mas mabilis e-deploy at flexible na alternatibo sa mga malalaking tradisyonal na planta.
Nakatanggap ang Meralco Powergen, MGEN, ng $2.7 million na tulong mula sa US Trade and Development Agency, USTDA, upang suriin ang mga disenyo ng US SMR at bumuo ng implementation roadmap para sa posibleng unang SMR ng bansa. Nakapaloob sa Philippine Energy Plan ang target na magkaroon ng 1,200 megawatts na kapasidad mula sa nuclear pagsapit ng 2032. Habang natenga ang BNPP, ang ibang mga bansa sa rehiyon tulad ng South Korea, Japan, at maging ang kalapit na Vietnam ay sumulong sa pagtatayo ng sarili nilang mga planta. Ayon sa survey ng Department of Energy, DOE, at Social Weather Stations, SWS, higit 70% ng mga Pilipino ang pabor na isama ang nuclear energy sa ating power mix. Ang Pilipinas ay masasabing nahuhuli sa paggamit ng nuclear energy sa Timog Silangang Asya dahil ang kaisa-isang plantang itinayo rito, ang Bataan Nuclear Power Plant, BNPP, ay nakatenga simula pa noong 1984 at kailanman ay hindi nag-produce ng kuryente. Ang Rupert Nuclear Power Plant, RNPP, ang kauna-unahang pasilidad ng nuclear energy sa Bangladesh, na opisyal na nag-umpisa magkarga ng nuclear fuel noong April 2026, matatagpuan ito sa pampang ng Padma River sa Ishwardi, Pabna, at nagmamarka ito ng pagiging ika-33 na bansa sa mundo na gumagamit ng nuclear power para sa kuryente. Ang planta ay may 2 reactors na kayang gumawa ng kabuuang 2,400 megawatts ng kuryente. Ang bawat reactor ay Russian-designed VVER-1200. Ang proyekto ay nagkakahalaga ng aabot sa $13 bilyon at binuo sa pamamagitan ng malaking tulong at pakikipagtulungan sa bansang Russia. Bagamat mas maunlad ang ekonomiya ng Pilipinas, nauna ang Bangladesh na magkaroon ng sariling gumaganang nuclear power plant. Ito ay dahil sa mabilis na pagpapatupad ng kanilang polisya at malakas na suporta mula sa ibang bansa.